So magandang araw sa inyo guys. Welcome kayo sa YouTube channel natin. At sasagot tayo ng comment doon sa mga nauna nating video. So ito yung sabi niya. Boss, ilang steel deck ang kailangan sa 7 meter by 8 meter? So salamat po. So magpapa-slab siya at ang gamitin niya ay steel deck sa halip na plywood. Okay? So bilangin natin ang kailangan nating steel deck. So kung ilang metro yung magagamit na steel deck sa 7 by 8 meter. Okay? Bilangin din na natin ang bakal na kakailanganin. Yung semento, yung buhangin at saka graba. Estimate natin kung ilang bag yung magagamit natin na semento, buhangin at graba. Okay? At isasama rin natin to kung ilan talaga yung budget mo o magkano talaga yung budget mo sa 7 by 8 meter na slab. Okay, magpapa-slab siya. So, magbibigay din ako ng tip sa inyo sa huli ng video nito kung paano makatipid ng konti. Okay? So, umpisahan natin to guys. Sa 7 meter by 8 meter, ang kailangan mo rito na steel deck ay 54.78 meter na steel deck. Ang gagamitin mo lang na steel deck ay 0.80 mm. Ito yung kapal niya. Ito na yung manipis. Okay? Ito na yung pinakamanipis na kapal ng steel deck. Ibig sabihin, ito na rin yung pinakamura. Okay? So, ang kailangan mong bakal ay 73 pieces na 10 mm. 10 mm lang yung gagamitin natin. Okay? Ang spacing ng bakal natin is 25 by 30. Okay? Kwadrado. 25 by 30 kwadrado yung spacing ng bakal natin. Okay? Ang kailangan mo namang simento, lahat-lahat na simento is 69 bag na semento. Okay? So, yan. Ang steel deck kasi natin may wave yan. Wave type yung gagamitin ng steel deck natin. Ang kapal ng buhos natin ay doon tayo kukuha sa pinakataas ng 5 inch. Okay? Doon tayo kukuha ng 5 inch na kapal sa pinakataas niya. Kasi may wave yon, yung taas, doon tayo kukuha. Okay? So, yan. 69 bag na semento yon. Ang kailangan nating buhangin ay 138 bag or 4 cubic ito. At ang graba natin is 276 bag or 8 cubic. So, ayan. Nakuha na natin yung mga materialis na kailanganan natin. Yung pinakapangunahing materialis. So, ang tukod nito, hindi naman gaanong matakaw sa tukod to i-compare sa mga plywood. Kahit kunti lang na tukod nito, okay na to. So, ayan. Okay guys, ito yung summary natin. 54.78 na steel deck. 390 yung per metro nito. So, depende sa lugar kung magkano ito. So, binasi ko lang ito kung magkano yung presyo nito dito sa amin. So, 21,365. Okay? Ang kailangan mong budget sa steel deck. Sa bakal naman, 73 pieces na 10 mm is 140 yung isa. So, 10,220 ang kailangan mong budget sa bakal. Sa simento na 69 bag na simento is 225 yung isa, 15,525. Okay? Sa sand mo na 4 cubic is 4,000. Sa graba mo na 8 cubic is 1,200 per cubic. So, 9,600 yan. Yung mga braces natin, mga tukod na kakailanganin natin sa steel deck, yung tukod natin, siyempre pabalagbagan mo muna yan, tapos tutukuran mo. Okay? Pabalagbagan mo, tapos tukod na naman. Tapos lalagyan mo rin yung brace yung mga tukod para hindi siya mag-bend. Okay? Lalagyan mo siya ng mga braces. So, malaki na dito yung 20K. So, sinagad ko na sa 20K. Pero malaki na yung 20K dito. Okay? Yan yung kailangan mong budget sa mga braces tukod na 2x3 ang gagamitin mo. So, ito na yung total budget na kailangan mo sa slab na 7 meter by 8 meter na gamit ay steel deck. So, 80,710. So, ayan. 80,710 ang kailangan mong budget. Kung magpa-slab ka sa
7 by 8 meter. Okay. Ang 7 by 8 meter, yun lang talaga in-slab natin. Ibig sabihin, hindi na tayo nag-extend sa labas ng mga 90 cm o 1 metro. Yung 7 by 8 meter talaga. Mayroon kasi nagpapa-slab na may overhang pa sa labas. So, hindi natin sinali yun ha. So, ito, 80,710. Mga 60 to 70 ang labor cost nito. Guys, mga 60 to 70 ang labor cost nito. Kanila lahat yung power tools. Kanila lahat yung gamit nito. Okay? Wala kang bibiling power tools nito. Kanila lahat yan. Okay, welding machine, grinder, barina. Dahil silang namamakyaw, kanila provided yun. So, ang magiging total mo niyan sa material at labor cost is mga 140,000. Yan. So, konti lang diferensya pag pinabubong mo siya, no, ng yero. Mahal din kasi ng mga yero ngayon. Lalo na kung gamitan mo ng mga kolorok. Mahal din yun. So, konti lang yung diferensya niyan pag nagpa-steel trusses ka at nagpabubong ka, mga gutter, marami pang accessories sa bubong. So, mas practical ang slab. Kasi kung magplano kang magpa-second floor, kahit metal stud lang ang gamitin mo sa second floor, ayos na yon. At least naka-slab na. So, ayan guys. So, ang suggest ko sa inyo para makatipid kayo, pwede nyo nipisan ng konti yung kapal ng buhos natin. 5 inches kasi yung ginawa kong standard. Pero pwede mo yung gagawing 4 inches lang yung kapal niya. So, makakatipid ka dyan kahit mga 20%. Okay? Tapos, pwede mo ring i-adjust yung buhos mo, yung mix ratio mo sa class B na 1 is to 2.5 to 5. Okay? Isang simento, 2 kalahating buhangin at 5 graba. Ang mix ratio natin kasi na ito, ibinasi ko to sa puro na buhangin. Okay? Mayroon kasi mga buhangin na screen sand. Mayroon na siyang halo na mga bato-bato. So, i-adjust nyo na lang kung ganon. Pwede nyo i-adjust. Pwede nyo i-adjust sa mix ratio na isang semento, 2 kalahating buhangin, at 4 na graba. So, makakatipid kayo sa graba kung ang buhangin nyo ay mix. Kasi ang binabasihan ko dito ng mix ratio is puro na buhangin to. So, class A, 1, 2, 4. Yun yung mix ratio natin. So, yan lang yung advice ko para makatipid kayo ng konti.